Kaugnay sa lagay ng transportasyon ngayong Holy Week, papanayan natin live sa studio si Department of Transportation spokesperson at Office of the Transportation Cooperative Executive Director, Mon Ilagan. Lina Ramon. Kumusta, Mon? Hi, Magandang Igan. umaga. Good morning. Diin na diin talaga yung Mon Ilagan. Mon Ilagan. Nagbabalik ka sa morning show, ha? Morning show. Eto, gaano po kahanda ating public transportation sa biyahe ng ating mga kababayan? Baka raw magsimula na ngayong Martes Santo pa lang eh. Oo. Alam mo, magandang umaga po sa inyo sa unang hirit, sa mga taga-subaybay ng unang hirit. Ilang araw pa lamang tinitiyak po ng ating Department of Transportation Secretary Vince Dizon, no? Sa utos na rin ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin at siguruhin ang kaligtasan, no? Safety, at gayon din ang mabilis na pag-travel ng ating mga mananakay nitong Semana Santa. Sapagkat unang-una ay kinakailangan yan no? Sa kaligtasan ng lahat. So, ang paghahanda ay makikita mo naman napaka-proactive ni Secretary Vince Dizon. So, ilang araw pa lamang ay nag-ikot na ito, no? Siguro few weeks pa lamang nag-ikot na ito sa mga bus terminals. Gayun din sa NAIA last week, chinek niya. Ngayong umaga, meron po kukuha ng video. Andun po ang ating team sa DOTR, sa NAIA 3. Okay. At ito ay makikita ninyo na halos wala pong pila compared to the previous days. Ang maganda ho rito, Igan, ay ito ay collaborative efforts ng DOTR. Kasama po dyan ang immigration, ang BID natin, at gayon din ang NNIC at ang MIAA. So ito yung bagong kuha nila kanina at napakaganda sapagkat pinag-utos nga ni Secretary Vince Dizon na kinakailangan maginhawa ang ating mga returning at arriving passengers mula po sa abroad. Okay. Ayan. At pagdating naman sa mga passenger ship, isa sa mga issue dyan na dapat tutukan overloading. Kanina meron kami overbooking naman. So, ano mga ikangay gagawin ni Secretary dyan sa mga lalabag dyan? Alam mo, Igan, lalabas ngayon ang investigasyon sapagkat dun sa overloading, meron nang nakita, may nahuli na ang Philippine Coast Guard. Isang ship mula po sa Batangas, sa Batangas Port, papunta ng Romblon. No? So mamaya po ilalabas sa Secretary ang resulta ng investigasyon. Ang nagkaroon po ng joint memorandum circulars ang Philippine Coast Guard, ang DOTR, ang Marina, at ang PPA para sa anti-overloading. So ito po ay patutupad ang parusa dito. Number one, by procedure, kailangan muna ipadalhan sila ng show cause order. No? Pangalawa, kung sakatalagang may mga paglabag, maaari ho may mga suspension. Maging maapektado ang kanilang lisensya at ang kanilang mga business permits tungkol po dyan. So, but anyway, mamaya po lalabas yan. No? Lalabas ang resulta ng investigasyon. At yan ang paka-importante sa ating mga sasakyang pandagat na wala pong overloading. So, bukod po dyan, ang Coast Guard po dyan, checkin ho talaga lahat ng mga gamit at ang mga kargamento na dapat isakay. So, importante po yan sapagkat inuulit ng ating Pangulo at ni Secretary Vince Dizon ng DOTR ang buong puwersa, maging ang mga attached agencies, ang kaligtasan ng ating mga commuters, ligtas na pagbabiyahe, mabilis, komportable at magkaroon ng sapat na oras sa kanilang pamilya sa pamagitan po ng mabilis na pagbiyahe ng ating mga commuters riding public. Balik tayo sa EDSA. Nag-anunsyo na ang Public Works and Highways na May 15 na sisimulan. Naurong po itong EDSA rehabilitation. Sa panig ng DOTR, nakasama rin kayo dyan siyempre sa proyekto niyan pagdating sa tinatawag na EDSA busway. Handa ba tayo na baka maapektuhan yung mga suki, no, ng mga pasahero sumasakay ng busway, Mon? Of course naman, especially ngayong Holy Week, itong pagdiriwang ng Semana Santa ay talagang number one, naka-deploy ang mga securities natin sa EDSA busway. Pangalawa, ay magdadagdag po ng mga at least 60 to 100 buses kung sakasakaling kinakailangan dumagsa po ang pasahero dyan. Now, sa EDSA rehabilitation, this is the main project ng DPWH, pero in collaboration po dito ang DOTR at saka ang MMDA. Okay, eto huling balita, yung bumagsak na poste ng MRT-7 dito sa West Avenue. Hindi ba uminit ang ulo ni Secretary Dizon dito? Hindi pa operational bumagsak na. Alam mo, hindi po Igan, no? Hindi maiiwasan talaga yung ganyang aksidente. Pero ito po ay part ng MRT-7, no? We're just getting some reports
But anyway, ang maganda po rito, Igan, kahit na ito ay may aksidenteng ganito, maigi nang nangyari na gano'n kaysa sa operational na. No? Ang dapat lamang po dito ay talagang sapat na pag-iingat para sa ating mga kababayan. So, we're just getting the report on that. So hindi naman naapektuhan ang integridad ng buong proyekto ng MRT 7? Wala po naman, wala po naman. And hopefully kahapon pinag-uusapan po itong MRT 7. Let's keep our fingers crossed. Baka ito po ay mag-operate na maari sa katapusan po ng taon or even next year. Sa Exodus sa darating, may mga dinagdag ba kayong mga permit sa mga bus na babiyahe? O iba pang maaaring makatulong para maihatid yung ating mga kababayan sa kanilang pupuntahan? Napakaganda ng tanong mo sapagkat alam po ninyo ang LTFRB ay nag-issue ng 1,000 special permits para sa iba't ibang mga buses. No? At ito ay makapagbiyahe sa iba't ibang mga lalawigan. Kahapon po, bumisita rin sa PITX terminal, Igan, si Secretary Vince at buong team. Nakita po namin maganda ang preparation sa PITX at sana at makikita rin mo doon yun hong tinatawag natin ng comfortability nitong ating mga mananakay. So yun ang importante kasi. So kahapon naman marami ang pasahero at ina-expect po natin sa ports, ina-expect po natin na merong 1.75 million na mga kababayan po natin. All over the ports po ito in the Philippines. Ngayon, pagdating po sa transportation, sa NAIA, something like 1.18. Dito ho naman sa buses ay talagang milyon din ho ang mga mananakay po natin. Pero nakahanda po tayo diyan, even the security, sa joint effort ng DOTR at ng LTFRB and LTO. Ang LTO ho, magche-check doon para din sa mga roadworthiness at saka yung mga colorum buses. Maraming salamat. Parating kay Secretary Dizon na sana dumami palahi niya, mahawa niya ibang cabinet secretary na umikot din, ha? Ay, naku, napaka-proactive po ng ating secretary. DOTR spokesperson at Office of Transportation Cooperative Executive Director Ramon Ilagan. God bless. Ingat ka sa Holy Week. Salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.